Maligayang pagdating sa ating YouTube channel na Panalangin Bago Matulog. Isang napakagandang panahon ang iyong nadatnan dahil tayo ay dadako sa oras ng makapangyarihang pagpapahayag ng kasaganaan at pagpapala ng Diyos para sa mga kagaya mo. Oo, mga kagaya mo. Oo, ikaw. Ikaw ay isang pinagpalang anak ng Diyos. Nasasaad sa Juan 1:12. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka estranghero sa Kanyang kaharian. Hindi ka walang halaga. Tinawag ka ng Diyos na Kanyang anak. At bilang anak ng Diyos, may mga pangako siyang nakalaan para sa iyo. May pagmamahal, may biyaya, may kapayapaan, may probisyon, may pagpapala. At hayaan mong punuin ng katotohanan ng salita ng Diyos ang iyong puso at isipan. Sinasabi sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hayaan mong marinig ang mga salita at pangakong binitiwan ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na kasulatan, at punuin nito ng pananampalataya ang iyong buong puso at kaisipan. Nasasaad sa Filipos 2:8. Mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Hayaan nating mapuno ng mga kapuri-puri, totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang na mga ideya, konsepto, imahinasyon, pangarap at panaginip ang ating kalooban, diwa at kaisipan. Buksan mo ang iyong pandinig. Pakinggan ang mga pangako ng Diyos na punong-puno ng pag-asa. At sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin, paniwalaan at panghawakan ang bawat letra at kataga ng katotohanan at pag-ibig na mahahanap lamang sa ating Panginoong Diyos. Sinasabi sa Marcos 11:24 ng ating Panginoong Hesus, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Hayaan mong anuman na hingin mo ay magkaroon ng katugunan sa pamamagitan ng pananampalataya sa sinabi ni Jesus na anumang hilingin natin sa panalangin ay matatanggap natin. Nasasaad sa mga Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Hayaan mong sa pagbigkas ng mga pangakong iniwan ng Panginoon, tayo makinabang at tumanggap ng mga biyayang walang ibang panggagalingan kundi sa ating napakabuting Ama sa langit. Nasasaad sa 1 Pedro 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ikaw ay pinili. Hindi ka aksidente, hindi ka pagkakamali, hindi ka basta-basta lamang. Pinili ka ng Diyos bago pa man dumating ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon. At ang pinipili ng Diyos ay kanyang pinangangalagaan. Ang kanyang mga anak ay hindi niya pinababayaan. Nasasaad sa Efeso 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ikaw ay nilikha ng Diyos. May layunin ang iyong buhay. May dahilan kung bakit ka narito. May plano ang Diyos para sa iyo. At ang plano ng Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang limitasyon ng mundo. Mismong ang Diyos ang naghanda ng mga mabubuting gawa upang gawin natin habang tayo ay nasa mundong ito. Nasasaad sa Roma 8:17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ikaw ay tagapagmana.
May mana kang espiritual, may mana kang pangako, may mana kang pagpapala, may mana kang biyaya. Dahil ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Nasasaad sa Galatia 3:26, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ka anak ng takot, hindi ka anak ng kakulangan, hindi ka anak ng kabiguan. Ikaw ay anak ng Diyos. At ang Diyos na iyong Ama ay makapangyarihan, mapagmahal at mapagbigay. Ngayon ay pakinggan mong mabuti. Dahil sa ipinangako ng Diyos sa kanyang salita, ako ay makararanas ng biyayang nag-uumapaw, hindi dahil sa sarili kong lakas, hindi dahil sa aking kakayahan, kundi dahil sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Nasasaad sa Filipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil dito, aking ipinahahayag, ang aking Diyos ay mayaman. Ang aking Diyos ay nagmamay-ari ng hindi mauubos na kayamanan. Ang kayamanan ng Diyos ay walang limitasyon. Ang aking Ama sa langit ang tagapagbigay ng lahat ng aking kailangan. Hindi ako pababayaan, hindi ako magkukulang. Tutugunan ng Diyos ang aking mga pangangailangan sa tamang panahon, sa tamang paraan. At ayon sa kanyang masaganang kayamanan, nasasaad sa mga awit 23:1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Dahil dito, aking ipinahahayag, hindi ako mabubuhay sa kakulangan, hindi ako mabubuhay sa takot, hindi ako mabubuhay sa pangamba. Ang Diyos ang aking pastol, at siya ang bahala sa akin. Nasasaad sa 2 Korinto 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Dahil dito aking ipinahahayag, magagawa ng Diyos na ako ay pasaganain sa lahat ng bagay. Magagawa ng Diyos na ako ay pasaganain ng higit pa sa aking pangangailangan. Magagawa ng Diyos na ako ay pasaganain upang ako ay makagawa ng mabubuting bagay. Nasasaad sa Deuteronomio 28:12, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Dahil dito aking ipinahahayag, bubuksan ng Diyos ang langit upang ibuhos sa kapanahunan ang kanyang biyaya sa aking buhay. Nasa tamang panahon ang aking biyaya. Nasa tamang oras ang aking himala. Darating sa tamang panahon ang lahat ng mabubuting bagay sa aking buhay. Pagpapalain ng Diyos ang gawa ng aking mga kamay. Pagpapalain niya ang aking hanap buhay. Pagpapalain niya ang aking mga proyekto. Pagpapalain niya ang aking negosyo. Pagpapalain niya ang aking trabaho. Pagpapalain niya ang aking pamilya. Hindi ako alipin ng utang. Ako ay pinagpalang sapat upang maging tagapagbigay. Ako ay pinagpala upang maging daluyan ng biyaya sa iba. Ako ay pinagbubuksan ng langit ng mga biyaya upang ibuhos ang nag-uumapaw na pagpapala sa aking buhay at upang maging pagpapala rin sa iba. Nasasaad sa awit 84:11, pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Dahil dito, aking ipinahahayag, hindi ipinagkakait ng Diyos ang mabubuting bagay para sa akin. Hindi itatanggi ng Amang Diyos na ako ay pagkalooban ng mga mabubuting bagay. Isa siyang Ama na punong-puno ng pag-ibig para sa kanyang mga anak. Sinasabi sa Mateo 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Hindi masama ang aking Ama sa langit. Kung masamang ama nga ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak, paano pa kaya ang napakabuti kong Ama sa langit?
Kaya niya akong bigyan ng mga mabubuting bagay. Hindi niya ipagkakait ang aking mga pangangailangan. At dahil mabuti siyang Ama, kaya niyang magbigay ng higit pa sa aking pangangailangan at inaasahan. Nasasaad sa Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Dahil dito aking ipinahahayag, may plano ang Diyos para sa akin. May plano ang Diyos para sa aking mabuti. Walang masamang balak ang Diyos para sa akin. Mabuti ang kanyang plano para sa akin. May pag-asa ako. Ang plano ng Diyos ay magdudulot sa akin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. May magandang plano ang Diyos para sa akin. Hindi ako mananatili sa aking kasalukuyang kalagayan. Anumang nangyayari, hindi pabor para sa akin, ay pansamantala lamang dahil may kinabukasan ako na punong-puno ng pag-asa. May ginagawa ang Diyos sa aking buhay. Lahat ng ito ay para sa kinabukasang pinagpala. Nasasaad sa mga awit 37:25. Mula pagkabata't ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Dahil dito aking ipinahahayag, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ang Diyos ay kasama ko habang ako ay nabubuhay. Kung paano ako pinagpala ng Panginoon noong mga nakalipas na panahon, taon, buwan, araw, oras, minuto o segundo, pagpapalain ako ng Panginoong Diyos sa mga susunod na panahon. Taon, buwan, oras, minuto o segundo, hindi niya ako iiwan. Hindi niya iiwan ang aking pamilya. Hindi niya kakalimutan ang aking mga pangangailangan. Tapat siya noon, tapat siya ngayon, at tapat siya magpakailanman. Pagpapalain ng Diyos Ama sa langit ang aking mga pamilya, mga magulang, asawa, anak, mga apo, at ang mga susunod na salinlahi. Ngayon ay sama-sama nating ideklara ang mga katotohanan ito. Sabihin mo ng may pananampalataya, ako ay anak ng Diyos. Tinatawag ko ang Diyos sa langit na aking Ama. Ako ay minamahal ng Ama sa langit. Ako ay pinili ng Diyos. Ako ay pinatawad ng Diyos. Ako ay pinagpala ng Diyos. Ako ay tagapagmana ng mga pangako ng aking Ama sa langit. Ang Diyos ang aking tagapagbigay. Ang Diyos ang aking provider. Ang Diyos ang aking tagapagtanggol. Ang Diyos ang aking tagapagtaguyod. Hindi ako magkukulang. Ang aking Ama sa langit ang may gawa ng lahat ng bagay. Pag-aari niya ang lahat ng kayamanan ng kalawakan. Hindi ako pababayaan. Hindi ako iiwan. Hindi ako matatalo. Ang biyaya ng Diyos ay masagana sa aking buhay. Ang biyaya ng Diyos ay nag-uumapaw. Nakabukas ang langit sa aking buhay. Ang langit ay magbubuhos ng biyaya sa tamang panahon. Ang karunungan ng Diyos ay gumagabay sa akin. Ang pabor ng Diyos ay sumasa akin. Ang kapayapaan ng Diyos ay naghahari sa aking puso. Pinagpapala ng Diyos ang gawa ng aking mga kamay. Pinagpapala ng Diyos ang aking pamilya. Pinagpapala ng Diyos ang aking kinabukasan. May bukas na pintuan para sa akin. Bukas ang mga pintuan at durungawan ng langit para sa akin. May tamang panahon para sa akin. Hindi nahuhuli, hindi nauuna ang tamang panahon na hawak ng Ama sa langit. May probisyon para sa akin. Hindi ako magkukulang. Lahat ng pangangailangan ko ay ibibigay ng mabuting Ama sa langit. May tagumpay para sa akin. Dahil ang Diyos ay mabuting Ama.
dahil ang Diyos ay tapat, dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at ang kanyang mga pangako ay oo at amin kay Kristo. Kaibigan, kung napagpala ka ng mensaheng ito, huwag mong sarilinin ang pagpapalang natanggap mo ngayon. I-type sa comment section, "Ako ay pinagpalang anak ng Diyos." I-like ang video upang mas marami pang tao ang maabot ng salita ng Diyos. I-share ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay na nangangailangan ng pag-asa at pagpapalakas ng loob. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na sa Panalangin Bago Matulog at pindutin ang notification bell upang makatanggap ng mas marami pang mga panalangin, pagninilay, deklarasyon at mga mensaheng magpapalakas ng iyong pananampalataya araw-araw. Pagpalain ka ng Panginoon at naway maranasan mo ang kanyang biyayang nag-uumapaw, kapayapaan, probisyon at pagpapala sa bawat araw ng iyong buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.